Ngayong araw nga mga gar ay balik biyahe na naman tayo kay Joyride. Medyo buenas lang kaya andyan na naman ang ulan, babagsak na naman. Pero syempre gaya ng dati hindi pa rin tayo magpapaawat. Kaysa naman nakatunganga lang tayo sa bahay at walang ginagawa. Kaya eto makikipagsapalaran ulit tayo sa kalsada. Na maswerte naman kasi ilang minuto lang na paghihintay ay napasukan agad tayo ng first book. Na agad din naman nating sinundo. Makalipas lang ilang minuto ay narating agad natin itong pick up location ni Madam. Dahil 300 meters lang ang distance nito mula dun sa ating tinambayan kanina. Shower cap at helmet agad ang inabot natin kay Madam para makaalis na kami. At agad ko rin inalalayan ang pagsampa ni Madam para hindi siya ma-out of balance. At piniga ko kaagad ang throttle sa takbong 40 kilometers per hour. At pasensyahan nyo na din dahil medyo maingay ang voice over natin. Kaya ginamitan ko na ng pangmalakasang mic ni Boya. Kaya makalipas lang ang ilang minutong paglalayag sa kalsada ay narating agad natin itong drop off location ni Madam. Dahil malapit lang naman ito na may layong 3.7 kilometers. Sabay paalam na din kay Madam na nagbablog tayo. At ang sabi ni Madam, okay lang po kuya. Sabi ko naman, maraming salamat po Madam. Pagka-complete natin ng first booking ay agad din tayong pinasukan ng second booking. Naswerte din dahil malapit lang ang pick up location nito na nasa 500 meters lang ang distance nito mula dun sa pinagdrapan natin ng last pasahero natin. At habang nakahinto tayo dito sa stoplight ay agad nating tinawagan ang second pasahero natin para ma-info na on the way na tayo. At ilang minuto lang ay narating agad natin itong pick up location ni Madam. Shower cap at helmet agad ang inabot ko kay Madam, sabay paalam na rin na nagbablog tayo. Sabi naman ni Madam, okay lang po kuya. At agad din natin inalalayan ang pagsampa ni Madam para hindi siya ma-out of balance. At nang matansya ko na okay na si Madam ay agad din kaming umalis. Malapit lang ang drop off location ni Madam na may layong 4 kilometers. At makalipas lang ang ilang minutong paglalayag sa kalsada ay ligtas nating narating itong drop off location ni Madam na agad din nating inalalayan si Madam sa pagbaba para hindi siya ma-out of balance. At pagkaabot ni Madam ng bayad ay agad din natin ikinomplete ang booking. Sabay alis para makapag-abang ng another booking. At dito sa Uptown Mall napili nating tumambay para mag-abang ng another pasahero natin. Medyo matagal tayo pinasukan ng booking pero okay lang dahil long ride naman itong binigay sa atin. Kaya agad ko nang sinundo ang pangatlong pasahero natin. At makalipas lang ang ilang minutong paglalayag sa kalsada ay narating agad natin itong pick up location ni Madam na agad ko ring inabutan ng shower cap si Madam. Saglit lang kami nag-usap ni Madam, dinouble check ko lang kung siya ba talaga pasahero ko. At agad ko na ring inabutan ng helmet si Madam para makaalis na kami. Hindi ko na inalalayan ang pagsampa ni Madam dahil nakadikit tayo sa nakasampa din naman si Madam na walang kahirap-hirap. Dinouble check ko lang ang mapa kung saan kami dadaan ni Ma'am. Nang matansya ko na okay na si Madam ay agad din kaming umalis. At tinanong ko rin si Madam kung may alam ba siyang shortcut na daan. Ang sabi ni Madam, wala po kuya, sa EDSA lang kami laging dumadaan. Kaya ang sabi ko naman, sige Madam, doon na lang tayo dadaan. At makalipas lang ang kulang-kulang isang oras na paglalayag sa kalsada ay ligtas nating narating itong drop off location ni Madam na agad ko ring inalalayan si Madam sa pagbaba. At ang sabi ni Madam, medyo matagal ang biyahe natin kuya, hindi pala maganda bumiyahe ng mga ganitong oras. At ang sabi ko naman, opo Madam, medyo traffic na talaga pag ganitong oras. 1,000 buong binayad sa atin ni Madam kaya binigyan natin siya ng agad din naman natin kinomplete ang booking para handa na tayong tumanggap ng another booking. Right mga gar, naibaba na natin yung pang-apat na pasahero natin from Monumento papunta dito ng Parañaque. Sa 391 yung perni sir, ginawa niya na lang 400. May tip tayong 9 pesos. Salamat sir, mabuhay ka. Hindi na natin na-videohan kanina, naglolo ko na naman yung camera natin. Parang jowa mo gar, naglolo ko. At habang tayo naghahanap ng matatambayan ay agad na naman tayong pinasukan ng another booking. Sakto dahil pauwi na tayo. Saktong pauwi din sa atin ang binigay na booking. At wala nang patumpik-tumpik pa agad ko na itong sinundo ang last pasahero natin. At baka sunduin pa ng iba. Ilang minuto lang na paglalayag sa kalsada ay agad nating narating itong drop off location ng last pasahero natin. Na agad din naman natin tinawagan para ma-info na nandito na tayo. At agad din naman lumabas si Madam. Opo, Jen De Castro, papuntang Bacoor ma'am. Shower cap ma'am. Ay, may dala ka pala no. Ano yung dala mo, may mababasag ba dyan ma'am? Hindi, lagay natin dito sa ilalim. At nang mailagay ko nga ang gamit ni Madam sa ilalim ng box ay agad ko ring inalalayan si Madam na makasampa para hindi siya ma-out of balance. Ay saglit ko lang tiningnan ang mapa at umalis na. At nagtanong din si Madam kung sa Bacoor din ba ako nauwi. Opo, sa Molino 3. Ah! Galing, tumigil. Walang hazard. Dating daan siguro doon no. Tinuturo ng mapa eh. Opo, baka may dating daan doon. May daan talaga doon, pero dito talaga lagi First time lang ako makapaghati dito. Okay, wait lang mama. Wait lang mama.
121 lang po. Okay. Sukli po. Okay na po. Ito pa. Salamat po, ma'am. Wait, Gar, naihatid na natin yung last pasahero natin. Siguro, uwi na rin tayo. Maaga pa, pero wala na. Nakaramdam na ako ng pagod eh. So paano ba yan mga gar? Hanggang dito na lang muna ang episode natin dahil walang forever. Basta laging tatandaan, always ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. Peace out.